Kayo ay nakikinig sa masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagnyunyugan, School on the Air, on Coconut Production for Maguindanao del Sur Province. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng niyog sa probinsya ng Maguindanao del Sur, School on the Air on Coconut Production, mga serye ng mga teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa masaganang Coco Buhayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mafia malulam at magandang hapon mga ka-agri-eskwela at sa mga bayaning magsasaka ng Maguindanao Province. Isang masaganang pagbati po ang hinahatid namin sa inyo. Ako po si Hasna Musa ng Philippine Coconut Authority Region 14, BARN. Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 sa pamumuno ni OIC Center Director Dr. Jessie B. Beldia. Katuwang ang Philippine Coconut Authority Region 14, PCA Maguindanao del Sur Province, Provincial Government ng Maguindanao del Sur at mga piling lokal na pamahalaan. Kaya inahinanahan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating agri-eskwela. Mapakikinggan tuwing Lunes at Miyerkules 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa impilan ng DSYH 95.1 Bangsamoro, Radyo Mindanao na matatagpuan sa Barn Compound, Cotabato City. Bagay pagyamanin, palaguin at ibigin, huwag matakot mangamba. Para sa official text line for greetings and queries, i-text lamang sa numerong 0969-553-5425, muli 0969-553-5425. O maaaring i-comment po dito sa ating Facebook Live. Paalala po sa ating mga enrollees na mayroon tayong official Facebook group para sa mga updates at anunsyo. I-search lamang po ang School on the Air on Coconut Production. Bago po tayo opisyal na magsimula, batiin muna natin ang ating mga kaniyog na nakikinig ngayon. Hello po sa lahat po, lalo na po sa ating Facebook Live na nanonood po ngayon. Alam kong excited na ang ating mga kaniyog mula sa bayan ng Dato Angal Midtimbang, Talayan, Gindulungan, Dato Saudi Ampatuan, bayan ng Mangudadato, Dato Paglas, Paglat, General Salpada K. Pendatun, Sharif Saidona Mustafa, Dato Piyang, Mama Sapano, Raja Boyan, bayan ng Sultan sa Barongis, Dato Unsay, Sharif Agwag, Dato Hofer Ampatuan, Dato Abdullah Sangki, bayan po ng Ampatuan at Pagalungan na nakikinig sa kani-kanilang mga radyo, kaya simulan na natin ang ating programa. Noong pong episode 1 ay napag-usapan natin ang ating orientation ng ating School on the Air dito sa Maguindanao del Sur kasama ang ating SOA focal person na si Miss Marnil Del Monte. Kaya naman po ngayong araw ay sisimulan na natin ang ating pag-aaral kasama po si Sir Abdulaziz A. Giaman, ang Division Chief ng PCA Maguindanao. Makakasama naman natin siya upang talakayin ang coconut industry situation in Maguindanao po. Pero bago tayo magsimula sa ating talakayan, Sir Giaman, maaari po ba ninyong batiin ang ating mga tagapakinig at tagapanood? Maraming salamat, Ma'am Hasna. Ako po ay bumabati isang mapagpalang araw o hapon sa ating lahat, lalo na sa ating mga masisipag na magsasaka o magniniyog o ating mga coconut farmers at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa nakatutok sa Bangsamoro, Radyo Mindanao. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa loob ng isang oras o 40 minutes na talakayan para sa ating paksa ngayong hapon. Maraming salamat po, Sir Giaman. Welcome po muli dito sa ating programa. At sa ating pagbabalik po, sisimulan na natin ang ating mas malalim na pagtalakay patungkol po sa coconut industry situation sa Maguindanao. Makatlipas pa lamang po ang ilang paalala. Takot mangamba, siguradong panalo ka. Masaganang niyugan patungo sa kaginhawaan. Niyugan, niyugan tayo para sa kinabukasan.
po ay nagbabalik sa ating masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagniunyugan School on the Air on Coconut Production for Maguindanao del Sur Province. Mga kaagri, huwag na po nating patagalin pa. Simulan na natin ang ating talakayan ngayong hapon po, Sir Gaman. With Sir Gaman po. Okay, maraming salamat. Ma'am Hasna, ang nais po namin ipaalam na ang programang ito ay inihahanda upang may hatid sa inyo ang mga makabagong pamaraan o kaalaman, teknolohiya at praktikal na pamaraan sa pagtatanim at pangangalaga ng niyog. Layunin din natin mapataas ang ani, mapabuti ang kalidad ng ating mga produkto at higit na mapaunlad ang kabuhayan ng bawat pamilyang umaasa sa industriya ng niyog sa ating lalawigan. Tulad ng nabanggit ng ating host na si Ma'am Hasna Musa, ang paksang tatalakayin po natin ngayong episode, sa ikadalawang episode ng ating programa o School on the Air, ay patungkol po sa kalagayan at potensyal ng industriya ng niyog sa Maguindanao. So layunin po natin dito sa ating talakayan na upang may paliwanag ang kalagayan ng industriya ng niyog sa Maguindanao, particularly sa Maguindanao del Sur, at matukoy ang mga pangunahing hamon na kinakaharap ng ating mga magdiniyog. Isa rin sa ating layunin ang makilala ang mga oportunidad at programang nakatutulong sa pagpapataas at ng produksyon ng at kita. Ang ikapat na layunin natin dito sa ating paksa ngayon ay may hikayat na gamitin ang mga makabagong teknolohiya at pamamaraan sa pagsasaka ng niyog. Yun po ang ating layunin na sana ay ma-achieve natin sa pagtalakay natin ng paksa ngayon. Dahil po, ang niyog ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming pamilya sa Maguindanao del Sur. Malaki rin ang ambag nito sa ekonomiya ng lalawigan at ng Baang Region. Dahil dito, mahalagang mapanatili at mapalago ang industriya upang matiyak ang mas magandang kinabukasan ng mga magniniyog sa ating lalawigan. So, sa kalagayan ng industriya ng niyog sa Maguindanao, ang Maguindanao as one, no? We are speaking Maguindanao as one. Kasi ang data natin ay hindi pa nahati, hindi pa natin na-extract ang Maguindanao del Sur. I'm speaking of Maguindanao as one. Ang Maguindanao ay may mahigit kumulang sa 222,000 hectares na tanim ng niyog at may mahigit 50,000 coconut farmers registered in NCFRS. Mayroon ding dalawang integrated coconut processing plant na matatagpuan sa Dato Udin Sinsuat, particularly sa Bugawas at sa Nituan, Parang Maguindanao del Norte. Pero unfortunately, ang dalawang planta na po ito ay unoperational. At meron din isang virgin coconut oil processing sa may Tenorio, Dato Udin Sinsuat, nakalalungkot na kapwa lahat ng ito ay hindi operational sa ngayon. So, pangalawa sa kalagayan ng ating industriya, pangunahing produkto ay kopra at buong niyog o tinatawag na hulnat. At mayroon din gumagawa ng press cooking oil na maliliit lamang at hindi maituring na industrial production. Ang naging papel ng ating industriya ng niyog sa Maguindanao ay isa sa pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming pamilya sa ating lalawigan. Ang kasalukuyang antas ng produksyon ng niyog ay nasa mababang antas na mayroon lamang tayong naitalang average nut production per year na 60 to 65 nuts per tree or nasa 572.8 metric ton ang production sa Maguindanao. Ang potensyal ng industriya sa lokal na merkado
ay pangunahing source ng raw materials ng iba't ibang planta na nasa Region 11 at saka Region 12. Baka sa katotohanan ay tayo po, ang 40% ng source of raw materials sa mga planta sa Davao at Region 12 ay nanggagaling sa ating lalawigan. Ganyan po kalaki ang naiambag natin sa local na merkado ng industriya. So sa mga hamon sa industriya ng niyog sa Maguindanao ay mayroon tayong 6 na naitalang pangunahing challenge sa industriya ng niyog sa Maguindanao. Ang una ay ang matatandang mga puno, no? Nakikita naman natin na karamihan sa ating puno sa Maguindanao ay medyo may kataasan na at malapit na siya maging sinail. So ito po ang isa sa mga hamon or challenge na hinaharap ng ating coconut industry, ang matataas na mga nyugan o di kaya ay medyo kaya nga naitala yung mababang antas ng produksyon dahil karamihan sa ating mga kanyugan o mga nyug ay matatanda na. Nasa over 60 years na. Okay. At nararapat na itong ma-replant upang magkaroon ng panibagong tanim. So pangalawa sa hamon na hinaharap ng ating coconut industry ay ang mababang ani. Katulad ng sinabi ko kanina, sa kalagayan na nasa 60 to 70%, 65 trees, not per tree per year. Samantalang kung titingnan natin ang potential na production ay pwede nating iaabutin ang 90 to 100 nuts per tree per year. Napakalaki po pala ng potential, sir. Napakalaki. At saka ito po kaya natin ginagawa itong School on the Air para mayahatid natin ang mga makabagong pamaraan at makamit natin yung mataas na ani ng kiat kita. Excuse me. Pangatlo po ay ang pabago-bagong klima. Hindi naman ito lingid sa ating kaalaman na ang typhoon pattern or di kaya ay season pattern ng ating lalawigan ay hindi na natin natatansya. Sa inakaala nating mga buwan na walang bagyo o walang ulan ay nandoon ng malakas na ulan. Sa alam natin na mga buwan na walang tag-init ay nandoon ang tag-ulan. At sa mga buwan na may alam natin tag-ulan at yun pala ay tag-init. Kaya pabago-bago, wala nang pattern. Isa rin siya sa mga hamon ng ating na kinakaharap ng ating industriya. Pang-apat na hamon na sa industriya ng niyog sa Maguindanao ay ang mga peste na umaatake sa ating coconut industry. Mayroon tayong kinatatakutan na peste na sana ay hindi makarating sa atin, itong tinatawag na scale insect. Bagamat tayo po ay maingat, dapat natin itong pangalagaan at with all the preventive measures must be done kasi ang scale insect po ngayon ay nasa Malabang na, no? Karatig probinsya. Ang Malapit na pala sa atin, natin is sir. dito sa Matanog. Opo, malapit na po pala sa atin, sir. So, kailangan pala natin pong ma-prevent. Kailangan natin magmatyag. Magmatyag. No? Kailangan natin magmatyag. Sama-sama natin pagsikapan na ma-prevent natin itong scale insect. Kasi kapag mapunta ito sa atin, was out ang ating coconut industry. So, ang panglimang hamon na hinaharap ng industriya ay ang pabago-bagong presyo ng kopra. Bagamat medyo mataas pa ngayon, pero may mga panahon o mga taon na dumaan na masyadong mababa ang presyo ng ating produkto o sa kopra. Okay pa ngayon kasi medyo okay pa ang presyo. Nasa 50 plus per kilo o 40 plus. Pero it's not bad, no? Katulad ng mga nakaraang noong 2025 ata napakamahal. Opo. ng ating kopra. Pero yung nauna pa sa 2025, ano yung mga taon yun? Mga 2023, 22,
masyado tayong mababa ang presyo ng kopra. Okay pa sana kung ma-maintain ito eh. So yan din ang isang hamon sa ating coconut industry, ang pabago-bagong presyo ng ating kopra. At saka, panghuli ay ang mataas na gastusin sa production. Ito po ay tumutukoy sa mga inputs, katulad ng fertilizer. Bagamat mayroon tayong pinamimigay na libreng fertilizer sa ating mga coconut farmers, but sad to say na hindi natin kaya bigyan lahat ng ating coconut farmers. Ang ating pondo ay limitado lamang po, no? Sa taon na ito ay not even 5% of the 222,000 hectares ay na-cover ng ating coconut fertilization project. So tanong, sa mga tagapakinig, tanong natin sa mga tagapakinig, Ma'am Hasna, ano ang pinakamalaking hamon na naranasan ninyo sa inyong taniman ng niyog? At maaari niyo po ipadala ang inyong katanungan sa numero na binanggit ni Ma'am Hasna kanina. No? Kung sakali po meron kayong hindi ko nabanggit na hamon o di kaya challenge sa inyong coconut farming, ay pwede niyo pong itanong o sabihin, ipadala doon sa numero na nabanggit ni Ma'am Hasna para sa inyong katanungan, at nang sa ganun ay mabigyan natin ng kasagutan. No? So, yun po ang hamon sa industriya ng niyog sa Maguindanao. Dadako naman tayo sa mga oportunidad. Ayun, yan. Sa mga oportunidad para sa mga magdiniyog. So, isa sa mga oportunidad na sa ating mga magdiniyog ay replanting gamit ang dikalidad na punla. So, ang Philippine Coconut Authority po ay namimigay ng dikalidad na punla para sa ating replanting project para doon sa mga magsasaka ng niyog na gusto mag-replant, o pwede rin siyang magtanim o open area planting, no? Para sa ating pwede po sila makaabel ng ating dikalidad na punla. Libre po yan. Wala pong bayad sa ating sa ilalim ng ating programang Planting and Replanting Program. Ang pangalawang oportunidad is yung tamang paggamit ng pataba. Ang ating inirekomenda itong agricultural grade salt na pinamimigay ng ating opisina, Philippine Coconut Authority. Libre po din yan. Alam ng ating mga coconut farmers na nakikinig ngayon na kalahok sa School on the Air na ito, na may ilan sa kanila ang nakatanggap nitong fertilizer natin. Bagamat hindi natin kaya bigyan lahat in one time. Pero taon-taon naman tayo namimigay nito. Yes po, sir. Maganda po actually ang mga programa po ng PCA. So sa tulong po ni Sir Giaman, malaking opportunity po ito para sa ating mga coconut farmers. Okay. Isa pa sa mga oportunidad sa pagsasaka ng niyog ay itong tinatawag na integrated farming system or integrated coconut farming. Ito yung pagtatanim ng iba't ibang crops, iba't ibang tanim sa ilalim ng ating niyog, no? Katulad ng high value crops, pwede natin siyang intercrop. Dahil sa maliit ang kinikita natin sa ating niyog lamang na produkto, so kailangan po natin magkaroon ng integrated coconut farming. So integrated coconut farming ay iba't ibang uri ng crop, tanim sa ilalim ng ating niyog. Tulad ng sinabi ko, high value crops, banana, no? Lanzones o fruit trees, durian or anything na pwede nating pagkakitaan na pwedeng itanim sa ating kanyugan. Bakit may mga oportunidad na ganoon? Dahil kapag ang ating tanim o kapag ang frequency or yung distance ng ating pagtanim ay nasa 10 by 10, nakikita po natin na mas
pwede pa tayo magtanim sa pagitan. So isa yan sa mga oportunidad ng ating mga coconut farmers na mapakinabangan ang lupa na walang tanim sa ilalim ng kanilang niyog. So yun na, intercropping of fruit trees, no? Or di kaya perennial na crops. Panglimang oportunidad ng ating mga magsasaka sa niyog ay itong tinatawag na value adding. Tulad ng virgin coconut oil, pwede rin silang mag-cocoa sugar, o di kaya yung na-harvest na nilang coconut, pagka ng kopra, kukunin nila yung bunot at gagawin nilang cocoa peat. No? May halaga din ito. Pwede din natin ito mabenta. In fact, itong dalawang planta na nasabi ko kanina sa aking paunang salita o doon sa aking introduction, ay ito po ang kanyang pinoproseso, cocoa peat. Kaya lang, ang problema dito ay yung concerning management sa cooperative. So, isa rin yan sa hamon sa ating mga kooperatiba sa Maguindanao. Kailangan natin maiangat o i-enhance natin yung kaalaman natin sa pagpapatakbo ng kooperatiba. Ayun nga po, sir, no? Napakarami rin po pala ang produktong maaaring makuha natin sa niyog mismo. Yun nga, yung nga po yung sinasabi nilang from root to tip po may pakinabang sa coconut. Yan ang potensyal na malaking potensyal o oportunidad na hindi natin nagagawa. Ang dami ng pwede nating pakinabangan sa ating coconut, no? Mula sa fruits, mula sa nut. Kaya pwede nating mabigyan ng halaga o value na up to 70 to 100 pesos per nut. Kaya lang sa atin dito, ang value lamang ng ating coconut nuts na nakukuha ng ating coconut farmers, pagpalagay natin, ang copra price is 50 pesos. So, i-divide mo dyan doon sa conversion factor. How many nuts per kilogram of copra? Let's say 4 nuts per kilogram. So, ilan ba? Divide by 4. Nasa 10 plus. Mahigit 10 piso lang ang nakukuha nila. Ibig na value nung kanilang harvest. Samantala, kung gawin natin ang value adding, pwede natin ito mapataas ang kita mula sa isang coconut o isang nut. Pwede natin, kapag gawin natin siyang virgin oil, coconut sugar, no? Yung bunot, gagawin na instead na susunugin or hayaan na lang siyang mabulok sa ating kanyugan, ay kukunin natin, i-decorticate, and then gawing tali, gawing PC, sa Bisaya pa PC, no? Tinatali po yan, then binibenta natin. Sa may butuan or hinatuan, unlimited po ang kanilang pamimili ng coconut peat. Pero it's sad to say that wala po sa ating mga coconut farmers ang gumagawa nito. So maybe hindi pa alam ng iba. So ngayon sa pamagitan ng ating programa ngayon, sana po makaabot ang kaalaman nito sa kanilang lahat. Yes po. We hope, sir, na makarating sa kanila itong mga impormasyon na ito na napakahalaga po bilang isang coconut farmer. Ayan po, sir. Meron pa po ba, sir, mga karagdagang kaalaman po patungkol po sa ating... Okay. Gusto ko lang ipaalam, no, sa ating mga tagapakinig na minamahal na mga nagsasaka ng niyugan, na ang ating coconut industry o ang ating niyog ay napakalaking potensyal para may angat ang ating pamumuhay at kita mula sa niyog, no? At ang paggamit ng makabagong teknolohiya ay susi. Ito po yung gusto ko pong iparating sa kanila. Ang mga mahalagang aral na dapat nilang isa sa isip. Ang paggamit ng makabagong teknolohiya ay susi sa mataas na ani.
At ang pagpoproseso ng mga produktong nyog ay maaaring magbigay ng dagdag na kita. Tulad ng sinasabi natin kanina, yung value adding. No? So, kasi nakikita natin na ang karaniwang produkto ng ating coconut farmers ay kopra lamang. O di kaya binibinta ang kanyang nyog, buo, whole nut. Katulad ng practice ng ating mga magsasakang nyog sa may SKP Yes. at Karatig Municipality at lalong-lalo na sa Maguindanao del Sur sa may Parang, Matanog at saka Barrera. Ito po ang uso na pagbenta sa kanila. Hindi na nila kinakopra. So, malaki po ang lugi ng coconut farmers dyan. Sa pamagitan ng pagbenta ng produkto ng nyug na ganyan, ay marami po silang hindi nakuha na dapat ay makuha nila. Isang very typical example of that, no, is binibenta mo ang whole nut sa Franklin Baker. Ang binenta mo ay bao, yung kanyang shell, yung kanyang tubig, at sa kanyang meat. Tatlo po ang binenta ninyo sa murang halaga lamang. Samantala, kung ipoprocess nyo ni into copra, kukunin niyo ang tubig, gawin nating vinegar, sa very good coconut vinegar. Na lahat naman natin ay alam nating gumagamit tayo ng vinegar sa bahay sa pang-araw-araw na ating pangangailangan. So, kung ipinoprocess ninyo ang coconut water into coconut vinegar, ay dagdag sa kita. O di kaya kung hindi naman ibinibenta ay gagamitin sa bahay, maminus na yun sa inyong gastusin sa pang-araw-araw. No? Malaking bagay na yun. Hindi kayo magbili ng, Yes. hindi na kayo makabili ng vinegar. Kasi kayo na mismo ang gumagawa. Oo nga, sir, no, napakarami po din pala. Yung mga sa mga tagapakinig po natin dyan, hindi lang po pala whole nut or kopra ang maaari nating makinabang po sa niyog. Yun na nga, ang mahalagang aral na dapat na nilang malaman ay ang pagbenta ng hunat ay napakalaking lugi sa kay coconut farmers. Kasi binenta niya ang tatlong raw materials sa murang halaga. Samantala, kung kinuha niya yung coconut, yung shell at ginawang uling, alam mo kung magkano ba ang uling Yes ngayon? po. Napakataas ng uling Napakataas ngayon. ng At halaga. saka napaka-demanding. No? Na-demanding. The demand for charcoal now is like a copra. Kahit anong oras ka magbenta, may magbili yan. Hindi mo na kailangan ilako pa sa merkado Yes ang uling po. ng coconut ngayon. That is very in demand. So, yung nga lang yung coconut vinegar kasi minsan hindi rin natin makuha ang kalidad ni itong mga commercially produced na tulad ng Dato Puti. Pero at least kung maayos ang paggagawa ng coconut vinegar ay ganyan din ang resulta sa ating binibili sa grocery. So pang-apat na mahalagang aral na dapat natin ipaalam sa ating mga magsasaka ng nyug ay ang sama-samang pagkilos ng mga magdiniyog at pagkikilahok sa mga programa ng pamahalaan ay makatutulong sa pag-unlad ng industriya. Ang gusto nating i-drive dito is cooperativism. They must form a cooperative para maka-avail sila ng ating programa, no? In a form of cooperative. And yung cooperative na totoong kooperatiba, sana, no? Alam natin na napakarami nating cooperative ngayon. Pero this is a challenge sa ating mga kooperatiba ng mga magdiniyog na sama-samang kumilos. Hindi yung German lang ang kumikilos. Ayun No? po. Kapag sinabi natin cooperative, it involves lahat ng membro ng cooperative ay kumikilos. Hindi nila pwede iasa lang sa kay chairman, kay secretary, ang paghahanap ng tulong ng, para sa kanilang kooperatiba. At makilahok sila sa ating programa. No? Bagamat sa mga susunod na talakayan, so ating episode, ay tatalakayin ang mga iba't ibang teknolohiya at programa ng ating opisina at doon na nila malaman kung ano ang mga dapat nilang gagawin para sa ikabubuti ng kanilang pagsasaka sa niyog.
Yes po. Maraming salamat po, Sir Giaman po, sa pagbibigay linaw at sa makabuluhang kaalaman para po sa ating mga magniniyog. Sir Giaman, bilang pagtatapos po ng ating School on the Air on Coconut Production, ano po ay inyong mensahe, sir, para sa ating mga school SOA enrollees? Okay. Nagpapasalamat tayo sa kanilang paglahok, no? Pagpaunlad sa ating programa on the air. Ako po ay nagpapasalamat sa kanilang patuloy na pagtangkilik at pakiisa sa ating programa. Naway maging kapakipakinabang ang bawat araling ating pinagsasaluhan sa hinaharap nating mga episode pa at magsisilbing inspirasyon upang lalo nating mapagyaman o pagyamanin ang ating hanapbuhay sa niyog. Siguradong Thank you so much. Thank you so much po, sir. So muli po naming paalala ng ating School on the Air on Coconut Production ay mapakikinggan lamang dito sa DXYH 95.1 Bangsamoro, Radyo Mindanao na matatagpuan sa Bangsamoro Ground Center. Para naman po sa inyong mga pagbati at katanungan, maaari po kayong mag-text sa ating official text line 0969-553-5425 o maaari pong i-comment dito sa ating Facebook Live. At dyan po nagtatapos ang ating episode 2 ng ating masaganang Koko Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagnyunyugan, School on the Air on Coconut Production for Maguindanao del Sur Province. Ang ating official text line for greetings and queries 0969-553-5425 and our Facebook group, School on the Air on Coconut Production. Like and follow us on our social media accounts, Facebook, Agricultural Training Institute, Region 12, PCA Region 14, Instagram and Twitter at ATI RTC 12. Para naman po sa ating mga karagdagang kaalaman, bisitahin lamang ang ating official na website po ang elearn.e-extension.gov.ph. School, ang ating pong SOA schedule ay every Monday and Wednesday, 1 to 2 p.m. po yan. Dito lamang po sa himpilan ng DXYH 95.1 Bangsamoro, Radyo Mindanao na matatagpuan sa Barm Compound, Cotabato City. At ang tabayanan po natin ang ating susunod na episode. Ayan po ay ang ating episode 3. Ngayon pong Wednesday, July 22, 2026. Sa parehong oras po, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Makakasama po natin si Sir Lester Jake C. De La Ser na Acting PDO4 po ng PCA BARM. Kanya pong tatalakayin ang overview of CFIDP and NCFRS registration kasama po ng PCA programs and projects. Sa ngalan po ng ating ATI Director Engineer Remelin R. Recuter, MNSA CESO 3, Deputy Director Antonieta J. Arceo, ISDOIC Chief Carl Luis Salibio, Governor of Maguindanao del Sur Province, Governor Dato Ali Midtimbang, PCA Region 14 Regional Manager Dato Manong U. Pendi, PCA Maguindanao Division Chief Abdulaziz A. Giaman, CFIDP BARM Focal Person, OIC Assistant Center Director Ma'am Hanadi S. Giamad Pompong at ang ating ATI 12 OIC Center Director Dr. Jessie V. Beldia. at ibigit, huwag matakot, mangamba. Hanggang sa muli po nating episode ng ating SOA, ako po si Hasna Musa na nag-iiwan ng isang magandang hapon, bayaning magsasaka.